Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, Al-Qiyamatus Sugra, ang maliit na araw ng paghuhukom. At ngayon, insyaAllah, tatalakayin na natin isa-isa yung tinatawag na Ashratus Sa'a, mga palatandaan ng araw ng paghuhukom. Ashrat, ibig sabihin palatandaan, mga palatandaan. At minsan tinatawag din ang Ashratus Sa'a bilang Ayatus Sa'a. Aya, ganun din palatandaan. Ashrat o aya. Pareho lang. Idha kana Allahu qad akhfa waqta wuqu'is sa'ati an ibadihi fa innahu a'lamahum bi amarati wa alamati tadullu ala qurbi wuqu'iha. Si Allah subhanahu wa ta'ala, inilihim na niya sa kanyang mga alipin kung kailan ang pagdating ng araw ng paghuhukom. Siya ang pinaka nakakaalam sa mga amarat, na isa din sa mga kasing kahulugan ng ayat o ng ashrat, na kumbaga mga palatandaan. Siya lang ang nakakaalam ng mga ito na tumutukoy sa pagiging malapit na ng araw ng paghuhukom. So itong mga ashrat na ito, itong mga aya na ito, palatandaan, ang tinutukoy lang nito ay malapit na ang araw ng paghuhukom. Pero hindi nito tinutukoy na bukas na ito o isang oras pagkatapos mangyari ito. Maaring may ilang pang panahon ang lilipas pagkatapos na mangyari ang aya o palatandaan na ito. Kahit yung yung pagsikat ng araw halimbawa sa kanluran, maaring hindi pa agad-agad magugunaw ang mundo sa panahon na yun. May ilang panahon pa na lilipas. Waqad samal Qur'anu hadihil amarat bi ashratis sa'a. Tinutukoy sa Quran ang mga palatandaan na ito bilang ashratis sa'a, na si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang tumawag sa mga ito bilang ashrat. Sa surah Muhammad, chapter 47, verse 18, فَهَلْ يَنْدُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاتِهَا. Faqad jaa asyratuha. Naghihintay ba sila ng anumang bagay liban pa sa pagdating ng oras na darating sa kanila ng biglaan, samantalang dumating na ang mga palatandaan nito? So kumbaga, yung mga kuffar, sila ay tumatanggi na darating ang araw ng paghuhukom samantalang dumating na ang mga palatandaan nito. So ibig sabihin ni Allah, walang saysay ang kanilang pagtanggi. Paniwalaan man ito ng tao o tanggihan, matutupad, darating ang araw ng paghuhukom, katulad ng kung paanong tiyak na nangyari na ang mga palatandaan nito. Ang ilan sa mga palatandaan nito. At sinasabi, ang ashrat, ito ay galing sa salitang asyarat. Asyarat, Shin, Ra, Ta. Asyarat. Na ibig sabihin, alama, na ibig sabihin palatandaan o senyas, senyales. Wa asyratuha, alamatuha. At yung asyrat, plural, katulad nung alamat. Wa fi Fathul Bari al-muradu bil ashrat, nababanggit sa Fathul Bari yung komentaryo sa Sahih al-Bukhari ni Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, al-alamatul lati yu'aqibuha qiyamus sa'a. Ang ashrat na tinutukoy dito ay ang mga pangyayari na pagka nangyari ang mga ito ay susundan na ito ng araw ng paghuhukom. Susundan na ito ng araw ng paghuhukom. Na maring itong syarat ay meron nga ring kinalaman siyempre sa salitang syart o kondisyon.
Di ba ang kondisyon kailan nangyayari? Bago gawin ng isang bagay. So yung ashrat, mangyayari bago dumating o mangyari ang araw ng paghukom. Waqad atlaqa ba'dal ulama'i ala ahadihil ashrat ismu al-ayat. At ang ibang mga ulama ay tumatawag din sa mga palatandaan na ito bilang ayat at walang contradiction sa mga ito. Wal ayatu, yung aya na tawag sa mga palatandaan ng araw ng paghuhukom, hiyal imaratud dala ala shay'. Ito yung mga palatandaan na tumutukoy sa pagdating ng isang bagay. Kal amaratul lati tunsabu fis sahra'i dalatun alat tariq. Halimbawa niyan yung mga palatandaan na makikita sa disyerto na tumutukoy sa daanan kung nasaan ang kalsada. Awal alamatul lati turfa'u ala syawati al-bahar, o kaya mga palatandaan na inilalagay sa dalampasigan, tahdis sufun allati tamkhasu ababil ma, na naggagabay sa mga barko na naglalakbay sa dagat. Ito mga palatandaan na ito, sinasabi nga, aw tilkal lati tuda'u qariban minal mudun litadulla al-musafiru ala qurbi wusulihi ila ad-diyar allati wudi'at bikarbiha. Aya din o ashrat na matuturing ang mga palatandaan sa labas ng mga bayan na mula rito ay malalaman ng naglalakbay na malapit na siyang makarating sa kanyang pupuntahan. Yaqul at-Taybi, so sinabi ng isang scholar na nagngangaling si at-Taybi o at-Tibi, al-ayat imaratun lis-sa'a. Ang mga aya na tinutukoy na ayatu as-sa'a, ito rin yung mga imaratus sa'a, palatandaan ng oras. Imma ala karbiha wa imma ala husuliha. Na maaring ang aya na ito ay nangangahulugan na malapit na ito o nangyayari na ito. Kasalukuyan ng nangyayari. Faminal awwal, ibig sabihin, kabilang sa mga tanda na malapit na talaga ang araw ng paghukom, ad-dajjalu, pagdating ni Dajjal, nuzulu Isa, pagbaba ni Isa alayhis salam, wa Ya'juj wa Ma'juj, na yung Ya'juj wa Ma'juj, darating sila habang nandito sa lupa si Isa alayhis salam. Okay, kasama ng mga tao si Isa alayhis salam sa pagdating ng Ya'juj wa Ma'juj. Wal khusuf, at yun nga yung malaking eclipse ng buwan. Wa min ath-thani, at ito yung talagang maaari na nga nating maturing na nangyayari ng ang paghuhukom, ad-dukhan, yung usok na darating sa dulo ng panahon, na babaliutin nito ang mundo. Yagshan nas, ayon doon sa surat ad-dukhan, ito ay babalot sa mga tao at sasabihin nila, hada adabum mubin, ito ay malinaw na parusa mula kay Allah. So yung dukhan, pagkatapos yung tulu'us syamsi min magribiha, ang pagsikat ng araw sa kanluran. Khurujud dabba, yung paglitaw ng hayop, yung o nilalang na tatatakan niya yung mga tao kung sino ang mananampalataya o kafir, o maaring mangyari na tatatakan lang niya yung mga tao ayon sa kung ano yung locality nila. Okay? Kasi kung unawain natin yung dabba na ito, so maaring, yun nga, magtatatak siya doon sa mga tao ayon sa kanilang pananampalataya. O kung lalabas siya, pagkatapos na wala nang mananampalataya sa mundo, di ba, sa dulo ng panahon na talakay na natin ito, mamamatay lahat ng mananampalataya. Kukunin lahat sila ni Allah. Kung ang dabba ay lilitaw pagkatapos nito, so maaring iba yung itatatak nga niya. Pero kung bago pa, maaring ang itatatak niya ay ang pagiging mananampalataya o hindi mananampalataya ng sino mang tao. At syempre, an-narul lati tashurun nas
ang apoy na titipon sa mga tao. Ito yung apoy na tatakbo sa buong mundo hanggang sa maipon ng mga tao patungo doon sa Asyam, patungo sa Syria. Titipunin doon ng mga tao. Itataboy sila ng apoy patungo doon. So sinasabi, Faidatul bahath fil ashrati wa mugibatil mustaqbila kad yakulu kail. Sa iyong pakinabang sa pag-aaral sa mga tanda ng pagdating ng araw ng paghuhukom, na maaring sasabihin ng tao na laqad abtum anfusakum fin nadri fi umurin faidatuha kalila. So nga kung titingnan natin yung pakinabang sa pag-aaral kung kailan, o hindi naman kailan, kasi wala talaga nakakaalam. Kumbaga, pag-aaral ng mga palatandaan ng araw ng paghuhukom, maaaring sasabihin ng tao, pinapagod lang ninyo ang inyong mga sarili sa pag-aaral sa isang bagay na kaunti lang ang pakinabang dito. Wal aula bikum an tahtammu bi umuril muslimina wa mushkalatihim. Mas dapat ninyong problemahin, mas dapat ninyong pag-aralan ang mga nangyayari sa mga Muslim at mga problema nila, pagsolusyon sa mga problema nila kaysa sa pag-aaral tungkol sa mga magaganap bago dumating ang araw ng paghukom. Maaaring may tao na magsasabi ng ganito, lalong-lalo na yung nagmamarunong, nagbabanal-banalan, yan, ganyan yung takbo ng mga pananalita nila. So, sasabihin nila, maaring dudugtong nila, badalan min kadail awqatit tawal fil bahthi amma yajri fi muqbilil azman min alwaqa'i wal hadithat. So, mas problemahin ninyo ang mga Muslim at ang kanilang mga problema. Sa halip na maglalaan kayo ng oras o panahon sa mga bagay-bagay na mangyayari pa sa malayo, na malayo pa o matagal pa na mangyayari. So dapat na mag-focus daw sa kasalukuyan. Marapat daw na mag-focus sa kasalukuyan. O kaya sasabihin din naman ng iba, innakum tahrubuna minal waqi' alladhi ta'ishuna fihi ila alamin akhar ta'ammaluna an ta'ishu fihi. Kayo ay tumatakas mula sa kasalukuyang buhay na dito kayo ay namumuhay tungo sa isang daigdig o iba pang daigdig, iba pang mundo na hinahangad ninyo na kayo ay mabubuhay dito. Aw taksyaw an ya'ti alaykum, o kinatatakutan ninyo na darating sa inyo ang bagay na ito. O yung sinasabi nilang bagay na ito, yung katotohanan. Wahada hurubun min mawajahati al-haqa'iq was-su'ab. At ang ginagawa ninyo na pag-aaral ng mga mangyayari sa hinaharap ay pagtakas mula sa katotohanan. Pagtakas mula sa katotohanan. So parang pinagbibintangan nila yung mga nag-aaral ng mga mangyayari sa araw ng paghuhukom na nagpapabaya sa mga Muslim o kaya nag-aksaya ng oras. Pero walang katotohanan dito. Ang bagay na ito ay iniutos sa atin ni Allah na pag-aralan. Binabanggit ito sa Quran. Okay? So hindi porke ang tao ay nag-aaral ng kanyang relihiyon ay wala na siyang malasakit sa kanyang kasalukuyan. Hindi porke pinag-aaralan ng tao ang mangyayari sa barzak, sa impyerno, sa paraiso, sa araw ng paghuhukom, ay wala na siyang malasakit sa kanyang kasalukuyan. Kasi nga, ang masabi dito, sinabi ni Sheikh Rahimahullah, laysa lana khiyarun fi dirasatil guyubi al-mustaqbila aw ihmaluha. Wala tayong pagpipilian sa pag-aaral ng al-ghaib o pag-aaral ng mga nalilingid na mga mangyayari sa hinaharap. O yung, mga mangyari bago ang araw ng paghukom.
Fal amru laysa lana. Ang bagay na ito ay hindi nakasalalay sa atin. Kumbaga, wala tayong pagpipilian. Kailangan natin itong pag-aralan. Fal ittila'u ala hadihil guyub wat tasdiqu biha min samimid din alladhi ja'a bihi rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Ang pag-aaral ng mga bagay-bagay nito na nalilingid at ang pagpapatotoo rito ay kabilang sa mahalagang bahagi ng relihiyon na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbara bi ba'di minha al-Quran. At syempre, ang Quran ay nagpahayag din sa ilan sa mga kaganapan na ito. Sa tinukoy lang yung hadith kasi mas maraming nababanggit sa hadith tungkol sa mga kaganapan sa araw ng paghuhukom o bago dumating ang araw ng paghuhukom. Wa ba'duha ja'at bihis sunnah an-nabawiyah. At ang ilan nga rito ay nababanggit nga sa sunnah. Actually, ang mas marami ay nababanggit sa sunnah. Wa ilmu dhalika kulluhu as-sahaba. Wa alima dhalika kulluhu as-sahaba. At nalaman ng mga sahaba ang lahat ng bagay na ito. Wa syaggalu bihi anfusahum. At inabala nila, ginawa nilang abala ang kanilang mga sarili rito sa pag-aaral dito, pagtuturo nito, at iba pa. Wahtammu bihi ihtimaman kabira. At sila ay nagpahalaga rito ng matinding pagpapahalaga sa pag-aaral sa mga mangyayari sa araw ng paghuhukom. Wa kanal imanu bil ghaibi awwalu sifati maddahallahu biha al-muttaqin al-muhtadin al-faizin. Ang paniniwala sa al-ghaib, ang unang katangian na pinuri ni Allah sa mga muttaqin, mga may takot kay Allah, mga muhtadin, mga nasa gabay, at faizin, mga nagtagumpay. Ang paniniwala sa al-ghaib, ang unang katangian nila na pinuri sila ni Allah sa pamagitan nito. Siyempre ito yung nandun sa Suratul Baqarah. Alif Lam Mim, dhalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, yaw ng aklat na walang pagdududa rito, gabay para sa mga may takot kay Allah. Alladhina yu'minuna bil ghaib, silang mga nananampalataya sa nalilingid. Silang mga nananampalataya sa nalilingid. Ang muttaqin, ang unang katangian nila nakapuri-puri, naniniwala sila sa al-ghaib. At pangalawa lang na tinukoy, wa yuqimunas sala, nagtataguyod ng sala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, pangatlong tinukoy na mula sa mga binayaya ni Allah sa kanila, sila ay nagtutustos. So unang tinukoy ni Allah ang paniniwala ng mga muttaqin sa al-ghaib, sa mga nalilingid. Lahat-lahat. Lahat-lahat ng al-ghaib. Mga jin, anghel. Siyempre, unang-una na dito si Allah, yung mangyari sa barzakh, sa araw ng paghuhukom, sa paraiso, sa impyerno, siyempre bago pa mangyari ang lahat ng ito. Sahih anna kathiran minal muslimina syagalu anfusahum bil akhbaril ghaibiyya allati lam yuqim alaiha dalilun minal kitabi was sunnah. Oo, tama na maraming mga Muslim ang inaabala nilang kanilang mga sarili sa mga bagay-bagay na nalilingid na wala namang naiulat na sahih na dalil mula sa Quran at Sunnah tungkol sa mga bagay na ito. So ito na yung mga Muslim na naniniwala na lang sa kung ano-ano, na yung kanilang mga pinaniniwalaan ay wala naman palang mga batayan mula sa Quran at sa Sunnah. Wagraka fi dhalika ba'dal ladina nasabu ilal ilm. At kumbaga nalugmok o nalunod ang ilan sa mga tao na maaaring maituring natin na kabilang sa mga scholar, na masyado silang nagpalalim sa kaalaman na wala namang batayan sa Quran at sa Sunnah. Halimbawa yung mga tumukoy kung kailan darating ang araw ng paghukom, minatalakay na natin. So may mga taong ganun, bagaman ang iba sa kanila ay mga scholar. Walakin al-ishtigalu bin nususis sahiha huwa juz'un min hadad dinul ladhi anzalahu al-alimul khabir. Subalit ang pagiging abala
sa pag-aaral sa mga batayan, tamang batayan, tungkol nga doon sa mga palatandaan ng araw ng paghuhukom, ay bahagi ng relihiyon na ito na ibinaba ni Allah, ang alim, ang nakaaalam, at khabir, ang nakababatid. Gayun din, sinabi ni Sheikh rahimahullah, wa yumkinuna an naluma alladhina ka'ada bihim al-amal min al-muslimina intidaran lihuduthi al-waqi'at allati akhbara biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kalladhina yatrukuna al-jihada intidaran li khuruj al-mahdi. Singa maaari rin naman natin na masisi ang ilang mga Muslim na wala na silang ginagawa kundi ang maghintay na lamang sa mga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga mangyari bago ang araw ng paghuhukom. At wala na silang ginagawa. Halimbawa, tinatalikuran na nilang jihad sa pag-aakala na dapat na lang nilang hintayin si Mahdi. Na kung wala si Mahdi, walang jihad. Halimbawa ngayon sa Palestine, so maaring mayroong mga tao na naniniwala na hindi dapat nag-jihad sa Palestine. So may jihad. Oo. Pero ito ay nasa tamang paraan, dapat, inshallah. Ngayon, kung meron mang tao doon na hindi nag-jihad sa pag-aakala na dapat hintayin muna si Mahdi bago magkapag-jihad, so mali rin naman ito na pang-unawa. Mali rin ito na pang-unawa. Maaring mag-jihad kahit wala si Mahdi, maaring mag-jihad basta tama ang paraan ng jihad, inshallah. So ito nga, walakin hada khataun yahtaju ila takwim. Ito ay pagkakamali na marapat na maitama. Wala yujabu tarkan nususis sahiha. At ito ay kabaligtaran o taliwas sa mga batayan na tama. Fa inna salafana as-salih ma imanihim bil ghaibi as-sadiq lam yaq'adu anil jihadi wa lam yatrukul amal. Tunay na ang ating salaf, ang naunang henerasyon ng mga Muslim, sa kabila ng kanilang pananampalataya, tunay na pananampalataya sa Al-Ghaib, hindi sila naupo na lamang at tinalikuran ang jihad at hindi na sila kumilos upang mapaunlad ang kanilang mga sarili. So dapat magsisikap pa rin mananatili na nagsisikap ang Muslim. Marapat na nagsisikap ang Muslim. Wa yumkin an yuwajjaha lawmun shadidun lilladhina yanziluna ma akhbara bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min al-guyubi ala ghairi waqaiha. Siyempre, marapat din na masisi yung mga nagbibigay ng interpretasyon sa mga hadith sa maling interpretasyon na ito. Fayahmilunan nususa mala yahtamil. Na binibigyan nila ang mga batayan ng kanilang interpretasyon sa maling pagkakaunawa dito. Kumbaga, mali nilang inilalapat ang mga dalil. Tama yung dalil, pero sa mali nilang inunawa. Okay? So, halimbawa yung natalakay nga natin nung isang gabi, yung tungkol sa tandang. Okay? So, mayroong mga tao na naniniwala na dapat sila mag-alaga ng tandang kasi ito raw ay nagtatawag ng anghel. Hindi ganun. Tumitilaok ang tandang kapag nakakita ng anghel. Pero hindi ibig sabihin na kapag tumilaok ang tandang, may pupuntang anghel. Okay? So ngayon din, sa pusa, hayop na pusa na naman. Yung pusa, hindi porke naiulat sa mga hadith na ang pusa ay dalisay, although haram ito kainin, dalisay ay wajib mag-alaga ng pusa. Okay? Hanggang sa umabot na sila sa punto na sinasabi nila ang pusa daw ay nagtataboy ng malas, ang pusa nagtataboy ng masamang jin, ang pusa ganito ganyan. Sambahin na nila yung pusa. Okay? Sambahin na nila yung pusa kung gusto nila. Huwag na sila mandamay ng ibang tao. Mga taong yan, mabait sa hayop pero malupit sa tao, mga mandurugas. So, hindi dapat ganito yung paglalapat sa mga batayan. So dapat inilalapat ito sa tamang paglapat.
Naalala ko na naman yung pinapahaba yung leeg pag nag-aadan. So hindi yun. Yung pagiging mahaba ng leeg, ng muaddin sa araw ng paghuhukom, hindi yun ibig sabihin na pahabain ng leeg ng nag-aadan dito, sa dunya. So nga, wayaduuna daawi yudilluna biha al-ibad. So itong mga tao na ito nagbibigay ng maling interpretasyon sa mga batayan ay inililigaw nila ang mga tao. Kalladina du'u al-mahdiya ala madarit tarikh. Katulad yung mga tao na nag-aangkin na sila daw si Mahdi. Sa iba't ibang mga panahon may mga tao na nagpakilala na sila si Mahdi. Illa anna hada khata'a haula. Pero yun nga, nagkamali ang mga tao na ito. Wal khata'u yuqawwam. At ang pagkakamali ay marapat na may tama. Wala yadfa'una hadal khata' ila inkari masahat bihin nusus. Pero yun nga, bagaman nagkakamali yung mga tao na nag-aangkin ng ganito, hindi rin naman ibig sabihin na itatanggi na natin ang mga dalil. Diba, marami na nag-angkin na sila daw si Mahdi, pero hindi ibig sabihin na hindi totoo si Mahdi o walang Mahdi. Okay? Falhaqqu haqqun, ang katotohanan ay katotohanan, wal batilu batilun, ang kamalian ay kamalian, wala nadfa'ul batila bi inkaril haqqi. At hindi natin maitataboy ang batil sa pamagitan ng pagtaboy sa katotohanan. Dapat yayakapin natin o tatangkilikin natin ang katotohanan para malabanan natin ang batil, insyaallah. Waladin yunkaruna alayna ishtigaluna bihadihin nusus as-sahiha fi hadal janib nuwajjihu andaruhum ila al-juhudil ha'ila allati yabdaluha al-ulama'ul mu'asirun lil-kishfi anil ghaibi al-majhul fil madi al-ba'id wal ghaibi al-majhul fil hadithat al-muqbila. So yung mga tao raw na kumbaga pumupuna o sumasawata sa mga nag-aaral ng mga kaganapan bago ang araw ng paghuhukom, sa kabila na ang pag-aaral na ito ay ginagawa nila sa pamagitan ng pag-aaral ng mga tamang mga batayan, ipakita natin sa kanila ang pagsisikap ng ating mga scholar, lalong-lalo na yung mga scholar natin na makabago. Yung mga makabago natin ng mga scholar, yung mga contemporary ng mga scholar na nabubuhay sila sa panahon natin ngayon, na sila ay mga scholar, oo, pero sila ay tumitingin din o nag-aaral doon sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga nalilingid na halal naman na mapag-aralan. Halal na mapag-aralan. Na itong mga ulama na ito, maaring kabilang dito, hindi lang yung mga ulama ng relihiyon, pati mga scientists, ganun, mga biologists, mga geologists, mga astrophysicists, at iba pa, pinag-aaralan nila ang mga bagay-bagay na nalilingid. Kahit yung mga bagay-bagay na malayo sa atin o mga bagay-bagay na nakapaligid sa atin sa outer space. Na makikita natin itong mga tao na ito na wal-ghaibu al-majhul, pinag-aral din nila al-ghaibu al-majhul, yung mga bagay na nalilingid na hindi nalalaman, fil fada'il ladhi yuhitu bina, pinag-aaralan nila yung outer space na nakapaligid sa atin, walidhalika narahum yabhatuna fi atharil madiyin. Makikita rin natin sila na nag-aaral ng mga relics ng nakaraan, kumbaga yung mga natira sa mga sibilisasyon, mga pyramid, mga templo, pinag-aaral nila yun. Wama abkuhu min kitabat was sana'i wal kharab. Pinag-aaralan nila yung kanilang mga iniwan na mga aklat, kanilang mga bagay-bagay na ginawa, yung mga relics,
At yung kharab, yung mga ruins ng kanilang mga templo, building at iba pa. Wa narahum yahtamuna bima yaquluhu al-mutanabbiun wal kuhan wal arrafin. Wa ma yaquluhu haula'i kadibun la takadu tajidu fihi lil haqiqati makanun. So, itong mga scientist na ito at itong mga nag-aaral ng siyensya, so pinag-aaralan nila ang mga bagay na ito. At maaring sila ay makakatanggap din ng mga puna mula sa mga manghuhula o mula doon sa mga kumbaga nagbibigay ng kanilang mga propesiya na kahit ang mga sinasabi nila ay walang anumang bahid ng katotohanan dito. Pero patuloy pa rin sila na kumbaga nag-aaral ng kanilang mga pinag-aaralan. Patuloy pa rin sila na nag-aaral ng kanilang pinag-aaralan. Wanarahum yasnauna al-manadir al-mukabbira. So makikita natin yung mga scientists, gumagawa sila ng mga telescope. Wal marasidil haila. Gumagawa din sila ng iba pang mga marasid, yung marsad, yung microscope. So gumagamit sila ng mga microscope upang malaman nila ang mga bagay-bagay at gayon din mga satellite. Gumagawa sila ng mga satellite. Wayursiluna al-akmar sinaiya liriyadatil fada. Nagpapadala sila ng mga satellite upang makita yung outer space. Kay ya'lamu ma la ya'lamun. Upang malaman nila ang hindi nila nalalaman. فَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ حَالُ الْبَشَرِ يَرْغَبُونَ دَائِمًا فِي التَّعَرُّفِ عَلَى مَا لَا يَعْرِفُونَ. Kung ganito ang tao, na gusto niyang malaman ng mga bagay na hindi niya nalalaman, وَمَعْرِفَةُ الْمَادِي وَالْآتِ, gayon din gusto niya malaman ang nangyari sa nakalipas at sa mga hinaharap, وَمَعْرِفَةُ الْكَوْنِ مِنْ حَوْلِهِمْ, at gusto nilang malaman ang mga nangyayari sa paligid nila, yung mga nilikha sa paligid nila, sa outer space lalo na. أَفَلَا يَكُونُ الْإِتِّلَاءُ عَلَى الْحَقَائِقِ الْأُمُورِ مِنَ الْجِهَةِ الَّتِي لَا تُكَذَّبُ أَبَدًا أَوْلَى وَأَحْرَى. Kung ganito ang tao, pinag-aaralan nila yung mga bagay na ito na maaring pasinungalingan pa nga ng tao, di ba? Halimbawa niyan, natuklasan na ng tao na bilog ang mundo. Pero meron pa rin flat earthers na nakakainis. Gagaling nila gagaling nila mga tuwiran. Yung mga flat earthers, yung mga tumatangkilik ng flat earth theory. Ito mga ito, kahit isama daw sila sa outer space, hindi raw sila maniniwala na bilog ang mundo. Sasabihin lang nila, yung nakikita daw nila sa bintana ng International Space Station, TV o screen lang na pinapakita yung ginawa lang daw na video ng NASA. So kung itong bagay na ito ay pinagsisikapan ng tao, di mas dapat natin pagsikapan na malaman yung mga bagay na sigurado, totoo at hindi mapasisinungalingan ninuman kahit kailan. At ito yung kabilang buhay. So hindi dapat tumitigil ang tao sa pag-aaral tungkol sa kabilang buhay, inshallah. Pero sa tamang pag-aaral nga, inshallah. Hindi yung magbibigay tayo ng sarili nating interpretasyon, bagkus ay pagtingin natin sa mga dalil at mga batayan, inshallah. So tutuloy natin ito next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.